At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 155 para dito kay Season 4 ni Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos sa pagtapos rin ito ni Garo dyan sa dambuhalang Centipede. At now, ang continuation yan is eto naman na. At so eto nga ay habang bumabagsak dyan, itong nahating katawan ni Centipede ay nakita ni Ame Mask at sabi niya nga dito, anong nangyayari? Pero eto ay kasama niya na dyan, bit-bit niya na. Ito si Metal Bat at eto ngayon sa loob-loob ni Ame Mask, sabi niya nga rito, ano nangyari dun sa ibang kasama niyang mga hero kasi wala na siyang makitang mga hero dyan eh. Sabi niya nga dyan, natalo na ba lahat ng mga kasama niyang S-Class? At eto, nahihirapan siyang tumingin sa paligid kasi nga raw, medyo madilim, di niya makita maayos yung sa paligid niya. Batin maya-maya, eto nga nandilat dyan yung mga mata ni Ame Mask at napahinto siya dahil nakita niya nga banda dun sa may gilid niya si Oculate at ayun, kasama niya si Flashy Flash, bagsak na. So ito, biglang labasan dito yung mga ugat ni Ame Mask sa mukha niya. At ito ngayon sabi ni Ame Mask, yung halimaw, sinusubukan patayin si Flashy Flash habang wala siyang malay sa amin ng ganyan. Pero ito nga, tinatap-tap, hinahampas-hampas ni Oculate kasi itong si Flashy. At din ito nga ngayon, niyuyugyug niya itong si Flashy Flash dyan. So ito makikita parang nag-aalala pa na naiiyak. Itong si Oculate, sabi niya nga dyan kay Flashy, hoy, gumising ka dyan, sabi niya ganyan. At din ito maya-maya, biglang may tumawag kay Oculate. So tingin siya sa may likuran niya. At ito nga ngayon, boom! Biglang labas dyan, ito si Ame Mask at ito ang bilis ni Ame Mask, papatayin niya na. Ito si Oculate, sabi niya nga dyan, mamatay ka, halimaw ka. At ito ngayon, BAM! Dito sakto pagsuntok ni Ame Mask, biglang may humarang dito sa pagitan nilang dalawa natin ni Oculate. So ang laki ng humarang dyan at ito nagulat dyan. Itong dalawa si Ame Mask at saka nga si Oculate. At ito ngayon, boom! Biglang dating na nga dyan itong surfing board o ito palang carrier ni Saitama. At ito nga, ang lakas ng tubig nga rito. At ito nga ngayon, grabe talsik dyan. Ito sila Ame Mask. Ito gulat na gulat eh. Itong dalawa sana nakita nga nila dyan. So yun si Oculate lalabas na eh yung kanyang mata. At ito nga ngayon, boom, grabe. Kala mo bigla silang dinagsari ito ng tsunami. So ito, nawasak na nga kasi si Evil Ocean Water. At ito nga ngayon, nandyan na nga dumating na itong carrier ni Saitama. At ito ngayon, grabe hala, sige, talsikan dito. Itong sila Oculate at saka nga itong si Ame Mask. At pagkatapos nga niyan, istaro naman dito banda kay King dahil ito talagang takot at takot. Itong si King talagang pinapawi siya dahil yung carrier at saka nga itong tsunami malapit na, paparting na sa kanya. So siya pala yung malapit dyan. So kaya ito talagang panik na panik si King kasi nga ang dami niya mga kasama mga hero dito, mga bagsak sila. Tapos ito karga niya pa yung si Tatsumaki. Sabi niya nga rito, nasa na si Saitama, sabi niya ganyan. So si Saitama hindi niya alam nandoon. Nasa may deck nga nito ng carrier. But then ito nga, biglang may tumawag kay King. Sabi niya nga dyan, King, ang husay mo, ang galing ng ginawa mo, niligtas mo yan si Tatsumaki. At ito nga ngayon, paglingon niya si Fubuki. Sabi nga dito ni King, Fubuki, nandito ka. So ito sagot si Fubuki. Sabi niya nga dyan, na siguro daw, hindi raw inaasahan ni King na makikita ito si Fubuki at darating itong panibagong Blizzard Group. So ito sabi nga ni Fubuki, hindi mo inaasahan no, na darating itong mga main players. Sabi niya ganyan. So talaga naman hindi tumigil eh ito si Tatsumaki. Pero ayun, si Tank Top Master, boom, grabe pumilog, tumaba siya, parang nasobran si Fubuki sa papagaling sa kanya. Pero ayun, ay ginagamot niya pa rin pala dito, buhay pa ito si Nichirin. Tapos ayun, si Zombie Man bagsak din. At eto, si Dark Shine ganun din, wala ring malay. At then after nga nito, na eto nga hinga itong si Tank Top Master, grabe bilog na bilog eh, commute ito si Tank Top Master. So kaya ito sabi ni King, teka, sino yun? Sabi niya ganyan. At then after nga niya, na ito nga ngayon, biglang nag-alala itong si Fubuki kasi nakita niya yung ate niya bagsak na at saka duguan pa. So kaya ito dali-dali takbo itong si Fubuki din kay ate niya. At sabi niya nga dito na ate, konting tiis pa at gagamutin niya raw, papagalingin niya yung si Tatsumaki. Pero yun, sabi ni Mustache, kaya pa ba ni Fubuki yan? Eh masyadong risky yan para kay Fubuki kasi nga talagang gamit na gamit niya na yung kanyang kapangyarihan. So kumbaga yung pressure, yung stress sa katawan ni Fubuki ay nag-accumulate na. Pero yun, dumudugo na itong mata ni Fubuki. Sabi niya nga dyan, wala siyang pakialam. At eto ngayon, baling si Fubuki dito kay Tank Top Master. Sabi niya nga dyan, natulungan siya ni Tank Top Master na pagalingin itong si ate niya. So ibibigay nila yung energy nila, yung lakas nila dito kay Tatsumaki. At eto nga ngayon sa isip-isip ni Tank Top Master na oo, kapag nagawa nilang mapagaling itong si Tatsumaki na kahit konti lang, makakaya daw ni Tatsumaki na pigilan
dyan. Itong rumaragas ang carrier na to, pati na itong pagkalaki-laking tubig. Pero ganun pa man rin, parang di raw aabot, parang di nila magagawa na mapagaling itong si Tatsumaki kaagad-agad. So kaya nga ito parang nag-aalala itong si Tank Top Master dyan kay Tatsumaki. At ito nga sa loob-loob niya na wag daw mamamatay itong si Tatsumaki hanggat hindi pa raw nasosurpass ng kanyang tank top itong psychic powers ni Tatsumaki. So grabe, ang lupit nito ni Tank Top Master. But then suddenly, boom! Dito bigla niyang binuhat. Ito sila lahat. Itong sila Dark Shen, ito kakasama. Itong sila Fubuki. So ito parang binilog ni Tank Top Master tong mga hero. At ngayon sabi nga nito ni Tank Top Master dyan kay King na si Fubuki nagfo-focus siya sa pagpapagaling sa mga hero. So kaya naman itong si King ang gawin niya, unahan niya raw itong mga hero na to pagpunta dun sa deck. So ibig sabihin ihagis ni Tank Top Master itong mga hero na to dun sa mga deck. At itong si King saluhin niya raw lahat yung mga yan. Sabi niya ganyan. So grabe, talaga naman ang lupit ng plano niya. So kaya nga ito parang napangiwi itong si King, sabi niya nga dyan. Pero kapag ginamit niya nga raw yung kanyang Supreme King Super Style Catch, ay baka raw magsibukahan, maging malala pa yung mga injury ng mga to dahil sa shockwave nung kanyang pagsalo. Pero yun, makikita si Saitama nakaupo rito sa may deck. At ito nga ngayon, tingin-tingin lang si Saitama, parang wala lang sa kanya yung nangyayari. At ito nga ngayon, nakita ni King sa wakas itong si Calboso, ito talagang napanganga dyan. Itong si King sa may maya-maya, ito nga ihagis na ni Tank Top Master itong mga to. Pero bigla nga tayo dito tindig. Itong si King sabi niya nga dyan, teka lang, sabi niya ganyan. At ito salita si King, sabi niya nga rito na huwag raw sila matakot, huwag silang mag-alala dahil magiging maayos daw ang lahat at mag-stand firm sila, sabi niya ganyan. So maghihintay daw sila dito, dyan lang, sabi niya ganyan. So grabe, ang tigas na ito ni King, ang lakas talaga ng painiwala niya dyan kay Saitama. At ito nga ngayon, naguguluhan dito, nagulat itong dalawa, si Tank Top Master at saka nga itong si Fubuki. At then after nga niya na ito nga balik rito kay Calbo dahil ito nga takbo-takbo ng konti dyan ito si Saitama, sabay mamaya bigla nga siya nag-sudden break rito. At then after nga niyan, boom! Grabe, na iba ng pwesto ng posisyon itong pagkalaki-laking carrier na to. Simula rito, na iba yung angle nito. At ayun nga, papunta na, malapit na kay King itong carrier. Pero after nga niya, boom, grabe. Sigaw na sigaw, talagang takot at takot rito itong si King. At eto nga nakaabang itong si Tank Top Master sa kung ano mangyari. Pero etong si Fubuki talagang natatakot na nga rin siya rito. At then eto nga ngayon, balik rito kay Calbo at bumuelo rito, parang dumin dyan etong si Saitama. Sabi niya nga dyan, okay, sige ngayon naman. At after nga nito, boom! Grabe, lipad dito etong si Calbo. Ito nga, grabe, ang lakas nung paglipad ni Saitama rito. At ito nga, parang nilubog niya, parang dinin niya itong carrier nga dyan. At ito nga, boom, grabe, hala, sige, ang lakas ng impact ng ginawa ni Saitama. At ito nga, sila Manong, sila Captain, ay karambola sila dyan sa loob nito nung carrier. Pero yun, naharang ngayon ng carrier itong malaking tubig nga rito. At ito, nag-pass through yan dito kalaking. So hindi sila tinamaan nito nung pagkalaki-laking tubig dahil ito nga nalubog ni Saitama, nilubog talaga ni Saitama itong carrier dyan. At pagkatapos nga niya, ito nga, nagulat dito sila King sa nangyari. So ito sabi nga ni Tank Top Master, di niya alam kung ano nangyari. Pero dahil dyan ay nakaligtas nga sila. Pero dito sa kabilang banda, ito sila Manong naman sa loob ng carrier, pinasok na ng tubig yung loob nga ng carrier nila. At ito nga ngayon, di pa tapos dahil banda ron sa may itaas nila, may mahulog pa. So tingin sa taas, ito sila King. At after nga niya, bagsak naman dito, laglag sa kanila eto nga bangkay o yung katawan ni Centipede. At eto nga ngayon, sabi nila Fubuki, ano yan? Katawan, bangkay ng isang halimaw. At eto nga ngayon, salita si Tank Top Master, grabe, nagkagulatan talaga sila dito. Sabi nga ni Tank Top Master, munti ka na sila. At eto, sabi niya rito kay King, good call yung ginawa nito ni King na yun nga, pinigilan niya si Tank Top Master na ihagis sila dun sa may deck. Kasi nga raw, kung ginawa yan ni Tank Top Master, ay wala na, katapusan na nga nila. Pero yun nga sa loob-loob ni King, talaga namang Saitama, di ka marunong magpigil, sabi niya ganyan. Pero eto nga, sa may gilid nila ay bigla nga rumagasa rito etong tubig. So hindi pa tapos. So kaya nga to, tingin-tingin si Fubuki, sabay sabi niya nga rito na hindi pa tapos, hindi pa sila ligtas at kailangan nga nila na umalis kaagad rito. But din dito sa kabilang banda ay eto nga yung sa side naman nito ni Ami Mask at saka nga nito ni Flashy, nila Oculate, wala na, inaabot sila ng tubig. Ito parang kakaindi, parang talagang kinain na sila
ng tubig nga rito. At then dito suddenly, etong si Buta tumatakbo na rito sa may katawan nga nito ng centipede. At eto nga ngayon biglang talon na etong si Buta at pang! So pasok siya sa loob ng tubig na nga na yan. At eto ngayon, dadambahin niya etong sila Tank Top Master at after niya, boom, grabe. Ang laki ng bibig dito ni Buta, kakainin niya lahat ng mga heroes nga rito. At pagkatapos nga niya, na eto nga, bigla niyang sinuhop. Kinain niya lahat sabay-sabay. Etong sila Fubuki at pagkatapos nga nito, boom! Dito inaabot na nga rin, nahampas na rin ng pagkalaki-laking tubig etong si Buta nga dyan. At pagkatapos nga niya na eto nga ngayon, nagpastor na rito etong dambuhalang dagat na nga na to. So ito parang kumakalma na unti-unti o dahan-dahan etong tubig. At yung pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang etong episode 155 natin. So grabe, ang tindi ng nangyari dito. Pero yun, ang lupit din ng di sinasadyang tandem ni Saitama at saka ni Pigan ni Buta. Naligtas nila itong mga kasamahan nila mga heroes nga rito. At so ayan guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At hintay-hintay lang para sa next episode ito. Sino naman sa lagi mag-ingat, God bless nyo lahat. At kung natripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman? So kita-kits tayo ulit.